Hala, na-shock lahat. Kakapasok lang breaking news. Totoo ba ito? Ano yun? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal. At bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malo Tikia. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Reaction niya sa pahayag ng palasyo Ano? na ang Pangulong Marcos Jr. ay handa daw makipag-dialogue kay Vice President Sara Duterte. Aba, handa na makipag-dialogue. Ang ibig sabihin, handa na makipag-usap. Ganun ba yun? Aba. Ang tanong, ganun kaya kadali kay VP Sara iyon? Siyempre, sa dami ng lamat, sa dami ng sakit na inabot ni VP Sara, lalong-lalo na ni Tatay Digong, ganun lang kaya kadali yun na mangyari. Aha! Ito, basahin ko yung pahayag ng palasyo ha. Sara Duterte remains the Vice President of the Republic of the Philippines and the President is open to dialogue with anyone for the national interest. So, nag-react si Professor Malo Tikia. Sabi niya, may mali dito. Itinapon mo ang tatay niya sa The Hague. Ngayong may problema ka, gusto mong kausapin? Tama yun. Yun yung sinasabi natin na hindi ganun kadali. No, hindi ganun kadali na kausapin o mag-usap kayo parang wala lang na nangyari. 'Di ba? Hindi pwede yung ganun. Lalong-lalo na yung ginawa kay Tatay Digong. Kumbaga, napakahirap eh. Kumbaga yung kapatawaran parang sigurong papatawad pero yung sama ng loob mo hindi mawawala eh. Kasi sa nangyari, 'di ba? Ulitin natin. Si Apo Lakay ginawa ng paraan ni PRRD para mailibing dito sa bansa natin. Sa kabila ng maraming tumututol na ilibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas. Walang ibang administrasyon ang gumawa nun kundi si Tatay Digong lang. Hindi niya inintindi lahat ng mga salita na aabuti niya sa mga taong tumututol sa paglibing kay Apo Lakay dito. Pero, nung si Tatay Digong na ito, ganito pa yung nahita niya. Diba? Kumbaga, pinakulong siya, pinabayaan siya, hinayaan siya na dalhin sa ibang bansa. Kumbaga, parang kayo pa yung nag-push para dalhin siya ron. Diba? Hindi man lang nyo dinaan sa proseso. Kung talagang gusto nyo papanagutin si Tatay Digong, hindi nyo man lang siya dinaan sa proseso dito sa Pilipinas, doon sa tama. Diba? Sa kabila ng lahat na magagandang ginawa niya, lahat ng pabor na binigay niya, ito pa yung nakinita niya. At sa mga pabor na binigay din ni VP Sara sa pagsuporta ng eleksyon, ito din yung nahita ni VP Sara. Kaya para sa akin kasi yung pag-uusap na yan, maganda sanang mangyari yan kung mababaw lang yung dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan. Kaso napakalalim eh. Matindi yung sugat na inabot niyan. Kaya para sa akin, parang napakalabo. Para sa, kung kayo si VP Sara, pagkatapos ng ginawa ng administrasyong ito sa kanyang tatay, makikipag-dialogue ka sa nagpakidnap sa tatay mo. Siguro, kung may kondisyon na
Siguro kung maibabalik nila si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kasi sila naman ang nagpadala ron eh. May kakayanan silang ipadala si Tatay Digong doon, may kakayanan din silang ibalik dito yun. Yung sinasabi nilang, hindi na namin hawak yan kasi ICC na may hawak niyan. Kaya nila yun. Kaya nilang gawa ng paraan yun. Tutuusin, kaya nila yun. 'Di ba? Ngayon, kung gusto nila na maging maayos, siguro simulan muna nila doon sa mga gawak na nagawa nila. Simulan muna nilang linisin yung mga naging kalat. 'Di ba? Bago nila lakaran. Kasi kung ganyan, kakausapin nila si VP Sara, makikipag-usap sila sa mga Duterte. Gusto natin mag-ayos para sa ikauunlad ng bansa natin, para hindi na tayo mag-away-away. Ayusin nyo muna yung sugat na nagawa nyo sa mga Duterte. Gamutin nyo muna. Hindi ganun kadali yun. Na parang ganun ang ginawa tapos bati na kayo ng mga Duterte. Di ba? Parang napakalabo nun. Di ba? Hindi papayag yun. Tuloy natin ang birada ni Professor Malotikia. Ayusin mo muna ang sarili mo. Magpa-testing ka sa buhok. Alam nyo na yung testing sa buhok. Yung pa-testing na. Ang tagal na nagiging issue ang pa-testing sa buhok na yan. Kasi kung tutuusin, dapat yan ginawa na eh. Di ba para natapos na yung usapin na yan eh. Di ba? Hindi kasi matatapos yan eh. Kung talaga namang alam sa sarili na negative ako eh. Wala naman akong ginagawang masama. O sige, gagawin ko. 'Di ba? Dapat mas lalong patunayan eh. Siguro kung mag-negative siya, once na ginawa niya uli, kung ginawa niya man na dati, nagpa-testing na siya ng buhok, or ganon, nagpa-drug test na, tapos ginawa niya uli ngayon at nag-negative na naman, ay syempre matatahimik na yung issue na yan. 'Di ba? Para mamatay na yung issue na yan, siguro gawin na lang para matapos na. 'Di ba? Kasi yan din yung pinambabala sa kanya eh. Sabihin mo muna ang talagang nangyari sa pangungulimbat at pagkakamal ng pundo ng bayan. Nabudol muna kami na noong 2022. Binudol mo kami ng 3 taon na. Binubudol mo pa rin kami ngayon. Yun lang. Sinuklian mo ang mandato ng budol. Kaya kayo hilo at ang bansa paikot-ikot dahil sa inyo na rin. Budol fight. You allowed all these things to happen. The buck stops with you, Mr. President. Ikaw ang gumulo sa bansa. Bagsak lahat ang indices sa ekonomiya. Pati mga Noche Buena ng pamilyang Pilipino, iniinsulto ninyo. Oo nga eh. Pati nga yung yung pamasko ng mga bata, 20 pesos lang daw, pwede na nga yung pamasko. Tutuusin, syempre, yung Pasko para sa mga bata. Yan, hindi naman para sa mga matatanda ang Pasko kung tutuusin. Para sa mga bata yan. Kaya kung yung mga bata ginaganyan lang natin, parang wala kayong pakialam sa mga kabataan. 'Di ba? Para kasi kayo, mga matatanda na kayo, ganyan, kaya ganyan kayo mag-isip eh. 500, Noche Buena, tapos, pamasko, aguinaldo, 20 pesos. 'Di ba? Parang sinasampal nyo sa tao na talagang wala kayong kwenta, ganun. Di ba? Na parang hanggang dyan lang kayo. Di ba? Ang mga negosyante at maliliit na entrepreneurs, iniipit nyo dyan sa letter of authority. Imbes na focus ang pamilyang Pilipino sa trabaho at pag-aaruga sa pamilya, ngayon naghihintay ng kung ano. Kung ginawa lang ng tama ng pamahalaan ang trabaho nila, maayos sana mamumuhay kami. Tama. At di rin namin kasalanan na di ka nakakapag-beach.
At grabe daw ng pagtratrabaho mo. Yan ang mandato ng pagiging Pangulo. Huwag kami ang sisihin mo. Hindi, kasi kung nagre-reklamo na napapagod, na napupuyat, hindi natutulog dahil sa trabaho, yun naman talaga ang tunay na trabaho. Ibig sabihin, kung ganun ang ginagawa mo, talagang ginagawa mo yung trabaho mo, di ba? Maganda yun. Pero pag yung mga nangyayari, yung ganyan, para magre-reklamo na, hindi na nga ako natutulog, ganito eh, para... Wala eh. Si PRRD nga, nung presidente. Nung presidente siya, nung nag-pandemic, si PRRD, di ba? Hindi na din natutulog yun. Oh. Talagang matindi yung sinalag ni PRRD noon. Talagang hindi siya makatulog dahil sa matinding problema ng bansa. Dahil lahat ng tao hindi makapagtrabaho noon. Talagang ginawa niya ng paraan. Tapos marami pang nagiging biktima ng pandemic noon. Pero nakasurvive. Ibig sabihin, kung hindi ka natutulog, ginagawa mo yung trabaho mo, very good. Di ba? Parang ganun lang yun. Mahirap naman kung paupo-upo lang. Ayos. Salamat po, Professor Malot Piquia, sa matapang mong resback sa Malacanang. Hindi na daw siya natutulog eh. Dahil ganyan talaga magpresidente. Kaya nga sinasabi ni Tatay Digong, napakahirap na obligasyon ang pagiging presidente. Kaya nga ayaw niyang patakbuhing presidente si BP Sara eh. 'Di ba? Kung matatandaan niyo, sinabi ni Tatay Digong 'yon. Napakahirap talaga. Ngayon kung naging presidente ka, handa mong harapin lahat ng problema ng bansa natin. Kasi napakarami niyan eh. Tapos may mga tao ka pang makukulit. 'Di ba? May mga tao pang magpapainit ng ulo mo na nakaikot sa'yo. Ay, naku. Lalo kang mahihirapan. Nandiyan si Tambi, nandiyan si gano'n. Lalong sasakit ang ulo mo, lalong mahirap, lalong di ka makakatulog sa inis. Normal, trabaho ng presidente yan. Ginusto mo eh. Balik tayo doon sa dialogue. The President is willing to have a dialogue with the Vice President. Ano kaya masasabi ni BP Sara dito, no? Papayag kaya si BP Sara na makipag-dialogue sa presidente? No? Naku, yan ang hintayin natin. Ang tanong, yung mga nakaikot kaya sa Pangulo, pumayag. Di ba? Pumayag kaya sila? Nako, malabo siguro yan. Tsaka ito pa, gustong kausapin pero gustong ma-impeach. Dapat yun. Palayain si Tatay Digong, itigil ang impeachment. Di ba? Kung gustong kausapin si BP Sara. Yun talaga, kumbaga, yung daan. Linisin yung daan, klaruhin. Para, syempre, pag humarap kay BP, pag nagharap sila ni BP, is ayos na. Wala nang problema. Hininto ko na yung impeachment mo. Isa ako sa lumabag, nilabanan ko na. Kasi syempre, mataas ka eh. Pangulo ka eh, leader ka. Diba? Under sa'yo yung mga nagpapatupad niya mga ganyan. Takot lang ng mga yan. Isang salita mo lang. Susunod dyan. Diba? Kaya kayang-kaya mo silang brasuhin, kayang-kaya mo silang pagsabihin, itigil niyo ang impeachment kay Sara Duterte, ha? Diba? Isang salita lang yan. Kahit yung kay Tatay Digong, kayang-kaya mo mag-command na si PRRD, kailangan magawa natin ng paraan na makabalik sa Pilipinas, kailangan maibalik uli natin dito. Kayang-kaya mo yan. Diba? Walang imposible. Anong pag-uusapan nila? Pag-usapan nila, Sara Duterte, huwag ka na tumakbo, ha? Baka mamaya matulad nung sa Davao, yung sheriff. Kaya, May suntokin ni BP Sara, sobrang inis. Yun ang hirap eh. Baka mamaya jombagin ni BP Sara eh. anong sabi ng Tatay Digong? Huwag mong subukan, maawa ka sa sarili mo. Anong pag-uusapan? Pwede siguro. Ibalik niyo muna si Tatay Digong sa Pilipinas. Pagkatapos, yun. Saka yung impeachment, titigil, di ba?
Pwede nang mag-usap. Basa lang tayo sa mga comments, ha. Oh. Carlos Kita, kilala ko ito, retired general. Noong last year pa, nag-i-initiate ang iba't ibang grupo para sa pag-uusapan ng dalawang kampo, pero si PBBM Bedma, too late, the hero. Helen San Pablo, always delayed reaction si President BBM. Bakit? Nakakawa ang bansa if he's a leader, always delayed. Oliver Pascasio, tanggalin mo muna si Claire Castro tapos pabalikin mo si PRRD sa Pilipinas. Yun! Yun. Pabalikin na. Mabilis pa sa alas 4 ng mga DDS magsuporta. Hindi, tsaka talagang maraming matutuwa sa kanya noon kapag ginawa niya kay PRRD yun na naibalik dito sa Pilipinas sa pamamagitan noon. Ako nagsasabi talaga, di ba, sa Pangulo natin, talagang marami talagang matutuwa. Lahat ng negative medyo mababawasan. Yung sama ng loob sa'yo is medyo mababawasan yan. Di ba? Bababa ang tensyon yan. I-try mo lang isang beses. Try lang. Di ba? Kung gusto mo talagang makabawi, di ba? Ako na nga nagbibigay ng tip eh. Kung gusto niyo makabawi, kasi yun ang pinakamalalim na sugat na nagawa kasi kay PRRD. Napakasakit yung ginawa ninyo kaya sa aming minamahal na Tatay Digong. Claire Castro, pabayaan nyo na lang yan. Pagtiisan na lang natin sa Malacanang. Ana Kagiwat, not of national. Anti-Claire nga naman, tama si General Bacanas, pabayaan nyo na. Siyempre, kumbaga trabaho lang din naman niya yung ginagawa niya eh. Kasi kung hindi niya atakihin ng mga Duterte, wala na siyang trabaho. But of personal interest. Tess Yang, nananaginip na naman siya. Agoy, Anti-Claire, pakigising ang Isang pangarap na naman. amo mo. Meron akong nabasa kanina, Louis Mirar. Asa na yun? Sally Bell, bring her father home first before dialogue to be held at the office of the Vice Naman, dami President nagsasabi, oh. or in Davao City. Tignan mo. May isa pang retired general na nag-comment. Hindi ko na nasa na ba yun. Anyway, imposible ka nang sinasabi. Ito, Louis Mirar, ang retired general. Humility out of hypocrisy. Alam niyang mga pagkakamali at kalukuhan niya. Earlier, ang first power ng gobyerno ay control ni Marcos Martin ko. Sila nagpalago ng korupsyon. Simula nga nang pumasok yung mga yan, lalong gumulo. Diba? Nagka-leche-leche na. Hindi katulad nung bago pa lang yung unit team, talagang napakaganda ng takbo ng gobyerno talaga nun. Masasabi mong meron tayong gobyerno eh. Ngayon pa, ako ewan. Simula nang pumasok yung mga yan, ako nagkagulo-gulo na. Ngayon, ang power it to be ng gobyerno ay kontrolado ni Marcos Romualdez Remulla. You see? Ay, nako. So, wala nang dialogue kung hindi nyo ibalik si Tatay Digong. Oh, that may condition. Laban na lang sa eleksyon sa 2028. Oh. Kumbaga sabi ni attorney, sa attorney Toly, kumbaga sabi ni Senator Cayetano, talunin nyo na lang sa 2028. Diba? Parang gano'n. Numero, latest survey. Nasaan ang kandidato ng mga administrasyon? Romualdez, 0.8%. John Vic Remulla, Huwag nyo na isama sa survey yun. 0.5%. Yun ba ang ilalaban nyo kay BP Sara? 33%. Oh. Kahit magsama pa eh. Sige, galingan nyo pa. Mahirap naman na ilang pasok kayo ni BP Sara sa 2028. You still have
more than 2 years to prepare para sa eleksyon. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunayan, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.